na hanging bridge ngayon sa buong Pilipinas matatagpuan sa Mountain Province. Nakasuspend sa ere sa taas na 590 feet o sintaas ng 60 stories na gusali. Kakasakabang tawirin ito? Ang mga napapadaan sa tulay na ito tuwing alas 7 ng umaga napapatanong. Ale, nasa ito ba ako? Ang tulay kasi nababalot ng makakapal at puting-puting ulap. Literal kang nasa alapaap. At ang view, makapigil hininga. Hindi lang ito basta-basta tulay. Isa itong hanging bridge na may taas na 180 meters. Nakakalula! Lalo pat ito ang itinuturing ngayong tallest hanging bridge sa buong Pilipinas, ang Nabengan Bridge sa bayan ng Sadanga sa Mountain Province. Pero gagantimpalaan naman daw ang mga maglalakas loob na ito'y tawirin dahil sa kabilang bahagi ng tulay may sorpresa. Ano itong naghihintay na $1 million view? Wow! Para ito marating, kung manggagaling ng Cubao, Quezon City, babiyahe ka ng 10 hanggang 12 oras. Mula Barangay Poblasyon, ang jump-off point ang kubong ito kung saan magbabayad ng 50 pesos na ecological fee. Yung sa ecological fee po, yun po yung para po doon sa construction at maintenance po ng facilities doon. Dito naabutan ng aming team ang grupong ito ng mga rider na dumayo pa ng Sadanga mula sa iba't ibang mga probinsya. Masilayan lang ang tallest hanging bridge. Yan. From Region 1, Pangasinan, Region 3. Sambales, Tarlac, Zamboanga. and NCR. Yan, NCR. Nakita ko siya sa sa Facebook, nag-trending. Sabi ko parang ang sarap subukan, sabi ko. So, ready na po kayo, sir? Ready na. Pwede na. Let's do it! Boss, Let's go! Pero hindi magiging ganun kasimple ang kanilang paglalakbay. Ang unang challenge, bumaba sa napakatarik na sementadong hagdang ito. Ingat lang, isang maling hakbang lang kasi. Maaari kang dumausdos pababa. Pagkarating sa baba, ang next challenge naman, baybayin ang daang ito Posible lang ang malakas! sa gilid ng bangin. Ninervous na yata ako. Nandito pa lang tayo. Pwede bang maihimo na? Sementado pa ito sa una, pero makalipas ang ilang metro, lupa na ang lalakaran. Pakitid din ng pakitid ang daan. Kaya si Orlina hindi na maitago ang kaba. Hindi na lumalamig yung mga palad ko. Butas ha! Palapit ang katotohanan! Unti-unti na nilang natanaw ang dinayo pa nilang tulay. Conquer your fear! Narating na rin nila sa wakas ang Nabengan Bridge. Ang Nabengan Bridge may habang 320 meters. Matibay rin daw ito, gawa kasi sa steel cables. Sa mga nais pumunta naman na bumisita sa bridge, I assured na kayang-kaya po yung loadings. At least it was designed to cater at least 300 people at the same time naman, every 1 meter. Para matawid ang magkabilang dulo nito, aabutin ka ng 10 minuto. Bago tumawid, picture-picture muna for the gram! Welcome to the Bengal Bridge! Sa umpisa, parang enjoy pa sila.
Ito na. Deadma sa taas na abot sa 180 meters o katumbas ng 50 to 60 stories na gusali. I conquered na Benga Bridge! Grabe ang lalim! Pero nang biglang umihip ang malakas na hangin, nagsimula ng gumapang sa kanila ang kaba. Lalo na noong gumigewang-gewang na ang tulay. Pero laban, tuloy sa pagtawid. Sa gitna na ba tayo? Lalo't ang perfect picture spot daw, mismong gitna ng tulay. Yes! Dito, kahit saan ka lumingon, mapataas, baba, kanan man o kaliwa, walang anggulong pinipili. Picture-worthy! Ang kasamahan nilang si Scar, aba, matapang, nag-video pa habang tumatakbo sa tulay. Masaya. Alam mo yung new experience ng ibang bridge at saka sa ibang lugar. Ngunit ito ang talagang pamatay. Pagkarating nila sa kabilang dulo ng Nabengan Bridge, may naghihintay na isa pang magandang tanawin. Ay, wow! Ang hagdang-hagdang palayan o rice terraces ng Barangay Poblasyon na talaga namang nakamamangha. Taong 2022 nang buksan sa publiko ang Nabengan Bridge. The Nabingan Bridge was initially started sometime on 2015. Natapos yung Nabingan Bridge noong March 2022. Sa mga nais pong pumunta sa Nabingan Bridge, welcome po kayo. Since hindi pa siya official na open for tourists, expect nyo na kulang po yung ating mga pasilidad doon. Ang Sadanga community ay hindi pa socially prepared for tourism because of cultural and environmental concerns. Nasa plano na ng LGU yan na ayusin yung ibang mga facilities. Literal na naging tulay raw ito para mapagaan ang buhay ng mga residente, katulad ni Linda na nakatira sa malayong barangay ng Sadanga. Masaya kami kasi yung daanan namin na dapat na 1 hour 30 minutes from town hanggang dito ay naging 30 minutes na lang kami dadaan sa tulay. Tinawag din itong Peace Bridge. Ang hanging bridge kasi, resulta raw ng mga isinagawang peace negotiation. Sumasagisag ito sa makasaysayang pag-aalsa ng mga katutubo, particularly ang mga igorot, laban sa mapanirang proyekto ng pamahalaan noong dekada 70 at 80. Ang Nabengan Bridge, hindi lang naging tulay para sa kabuhayan at transportasyon ng mga taga rito. Naging daan din ito para mas sumigla ang kanilang turismo. Grabe ang lalim! Kaya ganun na lang ang pasasalamat nila. Abot hanggang langit! Sa super lamig ngayon ang panahon sa Cordilleras, pati ang kanilang mga pananim nagyeyelo. Pero meron silang panlaban dyan. Mainit at malinamnam na sabaw. Ang tindi ng lamig ngayon sa Atok Benguet na pumalo na kamakailan sa 5 degrees Celsius. Oh, kapit tayo sa top of the ice. Nilalabanan ngayon ni Philip sa pagluluto ng mainit na sabaw. Pero hindi raw basta-basta ang kanyang rekado. Ang paborito niya kasing isahog sa kanyang sinabawan, bungsos o binurong bituka ng baboy.
baboy. Ang bungsos ay naranasan kong matikman nung magkaroon ng singa o yung tinatawag na ritual and sacrificial feast sa amin. Sa baboy na kinatay may tinatanggal na parte ng intestine na itinatabi. Para siguruhing malinis, si Philip mismo ang naghahanda ng kanyang bungsos. May mga dumi pa na hindi naalis kaya ating aalisin. Ang nilinis na bituka ng baboy, sunod na nilamas ng asin. Pwedeng gamitin kahit anong container. Pwedeng latap, basta takpan ng mabuti. After 3 to 5 days, pwede nating i-check kung okay na yung fermentation niya. Malalaman daw kung handa na ang bungsos sa pamagitan ng amoy nito. Parang amoy nung bulok na karne. Karamihan puputi yan, tapos lulubo ng konti. Inuuna na muna natin itong white beans. Ito yung ginagamit ko para sa personal consumption namin. Ito na yung kinalalabasan, yung nabungsos natin na intestine ng baboy. Ang daming langaw na nakikiamoy. Iba talaga yung amoy, pero wag mong isipin yung amoy. Yung sarap talaga yung inaano natin dito. Kasi pag yung amoy talaga, baka mawawalan kang ganang kumain. Pwede na. Ang mga gulay na ipinansahog niya galing mismo sa kanilang bakuran. Dito kasi mas fresh yung nakukuha dyan sa garden. Tapos timplahan natin ng konting asin para may lasa. Mamis, masarap siya. Yung parang papaitan lang. Para siyang yung matagal na karne. Malambot. Ang pagpo-ferment ay nakakapag-develop ng probiotics which is good for digestion and absorption. However po, ito rin ay maaaring makapag-develop ng bad bacteria gaya ng E. coli at Salmonella. Advisable pa rin sa mga lamang loob na gamitin natin ang use of heat o pagpapakulo or steaming para ma-ensure na mamamatay ang harmful bacteria nito. Ang nagpapainit naman sa sikmura ng mga jeepney driver sa terminal na ito sa Baguio, ang specialty ni CJ na kung tawagin, kaluskus. Madaling araw pa lang, sinusuyod na ni CJ ang Baguio City Public Market para bumili ng sariwang laman loob ng baka. Halo-halo na to, iba-ibang variety kasi galing sa laman loob ng baka. Puso po, then kidney. So ito na yung mga first batch ng palengke natin ngayon. Hinugasan niyang mabuti ang laman loob ng baka. Iginisa. And number 1 na pinalagay pang pakulay is aswete po. At pinakuluan gamit ang rice cooker. Yung kawali po kasi before, masyado siyang open or overexposed siya sa hangin, especially nasa gilid tayo ng kalsada. Nakatipid po tayo sa expenses sa gasol kasi kailangan nating i-maintain yung init ng sabaw. Ang karne, ginupit-gupit ni CJ ng maliliit para raw madaling nguyain ng kanyang mga customer. Kada serving ng kaluskus, 90 pesos. May kasama ng rice at unli sabaw. First time ko lang po itong matikman. Sobrang linamnam niya. Quality nung laman, malambot siya. Ang kaluskus, putahe na natutunan raw niya sa Pangasinan. Nung bata po ako, pag nagbabakasyon po kami sa Pangasinan, sinasama po ako ng mga pinsan at kuya ko na kumakain every morning doon sa kaluskusan doon. Naibigan ko na siyang kainin. May mga celebrations po, linuluto ko na siya, birthdays ng anak ko.
Kaya ito rin daw ang naisip niyang itinda nung nagtayo siya ng karinderya. Naisipan ko, since nasa Burnham ako, maraming namamasyal na turista, ba't di ako maglagay ng kumukulong sabaw sa harap? Hanggang sa ang mainit na sabaw ng kaliskes pumatok sa malamig na klima ng Baguio. Kung dati, 3 kilo ng karne lang daw ang inihahanda ni CJ, ngayon umaabot na ng 30 to 40 kilos. Ni-start ko to way back September 2, 2024. First day, wala. Pero hindi ako sumuko. Nakilala, unti-unti na. Actually, ang pagbibusiness is very risky. Huwag po kayong matakot at tiwala lang po sa Diyos. Ang sabaw namang ito ang mas lalong nagbibigkis sa mga espesyal na okasyon ng mga kapatid nating Igorot. Dito sa bayan ng Itogon sa Benguet, gawa ito sa pinakuluang karne ng baboy, baka o kambing at ang tawag dito, watwat. Ang watwat ay maaring salitang ibalo, sistema ng pamimigay ng karnes or the sharing of the meat doon sa mga nagpuntahan, no? Doon sa pagdiriwang na iyon. Bata pa lang daw si Mara, comfort food na niya talaga ang watwat. Watwatan. Nakaraniwang inihahain ng mga tiga-Cordillera tuwing meron lang importanteng okasyon. Like doy at the departure na rin nakasakay. Pagtagam, tapos karga mi joy bag. Di ba? Nung bata nga po kasi ako, nakikikain ako sa mga kapitbahay. Kapag may namatayan, kapag may kasalan, ang haba-haba ng pila. Pero dito sa kainan ni na Mark at Mara, hindi na raw kailangan pang maghintay ng espesyal na okasyon para kumain ng watwat ang kanilang mga parokyano. Siya, hindi raw mabibitin sa kanilang watwat. Ang sahog kasi nito, overloaded! Sa isang plate, only rice na siya, only sabaw. May pansit kasama yung karne na 350 to 500 grams. And then blood sausage, yung pinunag na tawag namin. Sa pagtanggal ng balahibo ng baboy, gumamit si Mark ng torch. Ang nasusunog na parte ng balat, nag-iiwan din daw ng aroma o smoky flavor na nagpapasarap. May flavor siya sa sabaw. Mas masarap yung lasa niya pag apoy. Hindi katulad ng ibang mga sabaw na sangkaterba ang mga pampalasa. Ang nagbibigay lang daw ng flavor sa kanilang watwat, asin. At pati na ang estilo nila ng pagluluto. Para makuha namin yung consistency ng sabaw na medyo malapot-lapot, nilalagay na rin namin kasi hindi na namin sinaserve kapag mataba. Pinapakuluan na rin namin para mapunta doon sa sabaw yung lasa ng karne at saka yung taba. Ang watwat overload nakahain sa uba o sapal mula sa katawan ng saging. Noon, yung mga ninuno namin, yung mga lolo namin, walang plato. Kaya pag may feast, tsaka may handaan, yun yung ginagawa nilang plate para mag-serve. Ang libre namang unli sabaw nasa Takure. Malinamnam. Parang matagal pinapakuluan siguro yung karne. Mayahambing siya doon sa ginagamit sa sabaw ng ramen. Para may promote pa natin yung isa sa mga kultura natin, food or delicacy, para sa mga susunod na henerasyon, hindi nila makalimutan. Ang sabaw, hindi lang pampainit. Ito'y salo-salo, mga kwento at kultura sa bawat higop. Wow! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.